Ania ang nagunang tudling sa Ronda Brigada. Intel officer sa North Cotabato Provincial Police Office, gipusil patay sa Jensan. Mga checkpoint sa Jensan, hugot nga gibantayan tungod sa mga pagpamusil. 5,000 pesos nga gituohang shabu na embargo sa duha ka tawo. Caretaker nagdaob og basura, bodega sa styrofoam, kahoy na sunog. Appliances nga nag-overheat, 5 ka pamilya nasunugan, 350,000 pesos natalang damyo. Soksar Jen, mayong hapon, adlong Lunes, Marso 11, tuig 2024. Live gikan sa Brigada News Center, ako ang inyong kabrigada nga maghatod kaninyo og mga balita dili lamang sa Soksar Jen. Ingon man sa managlaing rehiyon. Kini ang Ronda Brigada. Dead on the spot ang usa ka pulis human gipaulanan og bala sa mga sospek samtang gamaneho kini sa iyang motorsiklo sa Diversion Road, Barangay Sinawala, Jensan. Napatay nga pulis usa matod pa ka Intel officer sa North Cotabato Provincial Office. Ibrigada mo MJ Fernandez. Naligo sa kaugalingong dugo samtang nagbuy-od sa Diversion Road, Barangay Sinawal, Jensan ang usa ka pulis human gipaulanan og bala sa mga suspect pasado alas 6 sa gabi. Gila ang biktima nga si Police Corporal Ricky Gomez, 35 anyos, active PNP member sa Police Regional Office 12 ug nadistino sa Carmen, North Cotabato. Subay sa report nga gituohang gisundan matud pa ang naisgutang pulis ug gipusil makapila ka higayon sa mga suspect gamit ang 5.56 mm nga armas. Sumala pa ni Police Colonel Nicomedes Olivar Jr. nga kasamtangang gapangalap pa og dugang impormasyon ng mga investigador aron matumbok ang ilanan sa mga suspect. So ang atong biktima si Police Corporal Ricky Gomez. Assigned siya sa Carmen Municipal Police Station sa North Cotabato. Kaya kasalukuyan, nag-schooling siya o nag-training sa atong Police Regional Office 12 ng Intelligence diya sa Barangay Tamblir. Wala nagdaho maginahan ni Police Corporal Gomez nga diri na sa Jensan mahunusan og kinabuhi ang iyang anak. Gawas pa nga wala siya kasayuran kung aduna bay mga nasuko sa iyang anak, luyo nga usa kini ka pulis sa ilang probinsya. Wala akong kokokbalo kay wala man sa nagasulti sa kuha. Sa personal wala man. Siya mga anak. Wala. Buotan kayo na sa tamo sa amon silingan dira. Wala gina sa sang kwan. Buotan nga tao na. Walay bisyo, wala gainom. Ginoo na lang maka balos. Ang Ginoo nga tanaw nga unsay tao nga kwan. Wala sa mahimo sang dootan. Si Gomez na matod pang ikatulo nga Intel officer sa North Cotabato nga gipatay may kalabutan sa iyang trabaho. Kinigumikan may mga grupo matod pang nalambigit sa iligal ang nabulabog sa kapulisan pinaagi sa mga Intel operatives sa naisgutang probinsya. So ito hapin, nakuha na to ang mga CCTV sa mga unahan ng mga lagyong lugar. Nakita gina to ang biktima nga nakasakay sa iyang Inmax, pero naidaghang nakasunod ng mga sakyanan naka 4 wheels, pero ato pa subject for verification pa. Atong mga intel diha sa North Cotabato, murag duha na gyud ang nagsunod nga napatay tungod sa ilang trabaho as intel officer. So mainit kayo ang sindikato kaya sila pinagbalingan sa accomplishment nga nahimo sa atong regional. Sa karon padayon pang ginahimong investigasyon aron matumbok ang mga suspect ug mahatagan og gustisya ang kamatayon sa biktima. Nalakip sa PNP him ang lirikong sa tungkuli aming karangalan. Ihandog nag-iisang buhay, luyo sa pagkamatinud-anon sa serbisyo o kamaayong tawo. Bana og anak, lakip na matod pa sa trabaho sa usa ka pulis ang isakripisyo ang ilang kinabuhi alang lamang sa kahapsay ug kalinaw sa komunidad. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez sa Brigada News Jensan. Brigada News.
Hugot ang gipatuman nga seguridad sa mga checkpoint ilabi na ang Plain View Doctrine. Human ang nahitabong pagpusil patay sa usa ka miyembro sa kapulisan. Ibrigada mo Richel Gubalani. Giklaro sa kapulisan sa Jensan nga hugot ang seguridad nga ginapatuman nila labi na sa mga boundary checkpoint asa ginapahunong ang mga pampublikong sakyanan sama sa bus o van. Check sa mga bag ma'am, sa mga yellow bus, pinapababa yung mga pasahero, tapos yung mga luggage, bagahe. Sa boundary checkpoint usab sa Barangay Apupong sa Task Force Jensan, hugot gipatuman ang Plain View Doctrine sa mga miagi nga mga nakasakay sa pribadong sakyanan. Sa impormasyon gikan sa TF Jensan, ginapatuman lang ang exemption sa doktrina kung dunay makita nga gikadudahang butang sulod sa sakyanan. Samtang sa bahin ni Police Colonel Nico Beres Olaybar Jr., ang direktor sa General Santos City Police Office, gimando na niya ang pagpahugot pa sa seguridad sa checkpoint. Apan dako ang pagtuo sa opisyal nga naana sa sulod sa syudad ang armas nga gigamit sa pagpatay kang Police Corporal Ricky Gomez, Police Intelligence sa Carmen Municipal Police Station nga gipusil patay sa highway Barangay Sinawal Jensan alas 6 sa gabi Domingo. Murag ito po nga. Nakitaan mo na ilang long, madelikado sila. So sigurado yung nga, din na gito kato gi-pre-arrange sa mga nila daan. Okay. Kay ila naman gitong plano tong Opo. tawhan na ilang kuhaon kay Opo. graduation man karong 18. Okay. Kung graduate to, di na to makuha lang makauli dito kay sa ilang lugar. So dire nila giabangan nga medyo mo relax tong tao. Kahibaluan nga pabalik na unta sa Police Regional Office Job sa Barangay Tumbler si Gomez gikan kini sa North Cotabato dihang gipaulanan og bala sa armadong mga tao gamit ang high-powered firearms. In the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richel Gubalani sa Brigada News Jensan. Brigada News. Sa Maron ang usa ka sundalo sa engkwentro tali sa gituhang sakop sa Communist Terrorist Group sa Barangay Pananag, Maasim, Sarangani Province. Giila ni Colonel Michael Angelo Condole, commander sa 38th Infantry Battalion, Philippine Army, ang sa Maron nga si Corporal Armando Nacario sa 5th Special Forces. Nahitabo ang naa sa upat hangtod 5 ka minuto nga engkwentro, human nakadawat og sumbong ang kasundaluhan alauna sa hapon. Domingo nga dunay presensya sa CTG sa lugar. Pag-abot sa kasundaluhan, didto na nagsugod ang engkwentro tali kanila og halos na pulo kasakop sa New People's Army Guerrilla Front 73 Musa, ilawom sa far south Mindanao region. Dugang ni Condole, gisuta pa nila karon kung dunay samaron sa grupo sa gituhang rebelde dungan sa labing ulahing engkwentro. Gikaingon nga ang grupo ang gipanguluhan ni Edward Flores alias Gary Argobs, dugang ni Condole. Gilamoy sa kalayo ang usa ka bodega sa Barangay San Isidro, Jensan karong adlaw. Human matod pa nagdaob ang caretaker ni ini samtang nagalimpyo. Otoridad padayon pang ginaimbestigahan na ang insidente. Ibrigada mo Lizel Labajo. Udtong tutok, gilamoy sa kalayo ang usa ka materials recovery facility kun MRF nga anaa sa 350 square meter ang kalapdon. Uno dinhi ang mga styrofoam, kahoy, tent ug uban pang recyclable materials nga apil na ugdaw. Ang anaa matud pa dinhi tanan gama sa light materials. Nahitabo ang insidente pasado alas 11 sa udto sa Purok Malipayon, Barangay San Isidro, Jensan. Ano lang siya, mga used na coco lumber. Walay naga-star, wala po'y kuryente. Sigun pa sa negosyante nga na nag-iya usab sa pasilidad, nang limpyo matud pa dinhi ilahang caretaker. Actually, gahinlo siya kay bar applying for MRF sa city. Tapos siguro tungod sa kainit na wala niya na control, nag-spread diri sa portion sa MRF. So may na lang wala na apil ng pikas. Una dayon kining girespondihan sa Barangay San Isidro Fire Brigade, dayon gisundan sa Bureau of Fire Protection sa Jensan. Nakulbaan ko kaya binako ng eskwelahan. Wider ang iyang katapad na kwan pero
Pagtanaw na mo sa kalayo, sa may pagkubela ta Port Road, so response na kita. Sa karon padayon pa ang investigasyon sa otoridad. Padayong pahinumdum na lang niini sa mga residente nga ginadili ang pagdaob sa mga basura aron malikayan ang susamang insidente sa sunog. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Liza Labajo sa Brigada News Jansan. Brigada News. Mukabat sa kapin 4 milyones pesos ang damyos nga natala sa sunog nga nahitabo sa Pulumulok, South Cotabato. Samtang 5 kapamilya ang apektado sa sunog sa Marang Street, Barangay Dadianga South, Jensan. Rason sa sunog, nag-overheat nga appliances. Ibrigada mo, Danny Cassie. Naglisod sa pagresponde ang mga personahe sa Bureau of Fire Protection Jensan human nga nasunog ang mga istruktura sa compound sa Marang Street nga gipanagyahan ni Roberto Castillo ug uban sa mga tenant niini nga nagpuyo sa mong lugar. Usa sa nasunugan si Annalyn ang hinabihang nasakitan tungod ang ilang gipundar sa pila ka tuig karit lang nahanaw sa usa ka pagpamilok. Ang iyang gisuod nga sanina lang ang iyang dala tungod ana kini sa ginatrabahuan dihang nahitabo ang sunog. Madam, usa nahitabo sa imong balay? Sunog, sir. Unsa pa ka sunog? Paano nimo nabala ang nasunog na? Agiman ko itong tricycle driver, sir. Ingon sila nasunog daw dire sa amuha. Nakasulod ka na diya sa sunog? Wala pa, sir. Wala gyud na salbar nga kuan nga gamit mo dito? Wala, sir. Motor gani sa kumbana. Mauna na ito gibilin sa amuha, sir. Naapil magani. Sama ni Annalyn, nahurot usab sa pagkasunog ang mga gamit nilang tsarina nga nagapaninda sa dihang nahitabo ang sunog. Wala gay, may kabit-bit og mga gamit gani. Kusog na, tapot na diri. May na lang natabang wala apil dito diri Diri sunog kwarto. Ha? Sunog sa inyo ha? Kani diri up and down na balay. Base sa investigasyon, nag-overheat nga appliance ang hinungdan sa pag-ulbo sa kalayo gikan sa usa ka lawak sa boarding house. Mukabat sa 350,000 pesos ang damyos sa sunog. So atong isa sa ginatan-aw nga angle is ilahang overheating sa ilahang isa ka appliances. So mauto ang ato ang ginatan-aw nga anggulo. Samtang wala usab nakaikyas sa kalayo ang kananan og budiga sa crossing dagok sa National Highway, poblasyon Pulumulok, South Cotabato. Gipamahayag sa tag-iya sa Gambalay nga si Dory Estigoy nga nasayra na lang niini nga adunay sunog sa nag-arkila sa ilang gambalay human nga siya ang giadtuan sa iyang anak. Gawas sa balay, ang mga gamit namo kay bodega naman gud namo na diha sa half sa balay. Ang dati namong gamit na adira tanan. Apil og kasunog. Sa maong sunog, gipamahayag sa fire investigator on case nga sumala sa ilang pasiunang investigasyon, mikabat sa kapin sa 4 milyones pesos ang damyos sa maong sunog, maong hugot ang pagpahimangno niini ngadto sa katawhan sa paglikay sa sunog. In relation lang sa March, which is Fire Prevention Month, maging mapagmatsyag tayo. Alamin natin kung anong nangyayari sa environment natin, anong nangyayari sa paligid natin. Pag nagkaroon ng sunog, tumawag agad kayo sa Bureau of Fire Protection, agad re-responde kami. In the heart of changing lives, kini si Brigada Danny Cassie sa Brigada News Jensan. Brigada News. Napulian og kalipay ang kasubo nga gibati sa mga nasunugan nga residente sa Marang Street, Barangay Dadianga South, Jensan, human sila gitunulan og tabang sa Brigadahan 1 tahanan. Ibrigada mo, Enemy Mugpon. Wala pa'y 40 diyas dihang mamatay ang bana ni Annalyn Balandan. Miabot na usab ang usa ka makasusubo nga trahedya sa iyahang kinabuhi human maug daw sa sunog ang ilahang balay sa Marang Street, Barangay Dadianga South, Jensan. Si Annalyn usa lang sa 5 ka pamilya nga naapektuhan sa sunog. Luyo niini ang masub-anon nga nawong sa mga nasunugan, napulihan og kalipay dihang gihatdan sila og hinabang sa Brigadahan 1 tahanan. Sobra-sobra, ma'am. Hindi na ako maistorya kay bago lang nawala akong bana. Talit naman po ito, ma'am. Nga nasa gibilin sa mga kuan, nasa gibilin sa mga motor. Tapil po kasunog.
Pasalamat ni sa tabang sa mga kay ganani natulungan mo ni sa manana kay umawa magyud nahurot magyud ang mga gamit pod. Sabado sa gabi dihang gihatod sa Brigadahan 1 tahanan ang mga sanina, bugas o gamit ngadto sa 5 ka pamilya ug 31 ka individual nga apektado sa sunog. Gawas niini naghatag sab ang DSWD og food packs ngadto kanila. Sumala ni Kapitan Eliseo Rakgaray, may gigahin nga pondo ang barangay aron itabang sa ilahang sakop nga nabiktima sa sunog nga kasamtangang nagtener sa Barangay Hall sa Dadianga South. Una ang barangay gi-intake ang atuang mga nabiktima sa sunog, ato silang gidala diri sa atong barangay para matagaan sila sa kaabay ng mga mga suporta sa kanila bilang biktima ng bilang fire victims, no. So ngayon ang malaking pasalamat natin sa Brigada Network Group of Companies din, no. Dahil pinadalang mga tulong dito. Usa po ni sa major programs magud ni 1 tahanan ang disaster and emergency response o hinuon saad po sa atong programa nga mas responsive o relevant yun siya, mas pinapaspas, mas pinadali. In the heart of changing lives, kini si Brigada Enami Mugpon sa Brigada News Gensan. Brigada News. Mga batanon nga nisulod sa usa ka imnanan sa Barangay Dadiangas East Gensan nagrambol. Mga barangay respondents wala girespeto sa nag-away. Ibrigada mo Verdiazon. Ni sangko sa sinumbagay ang unta pagpabugnaw sa pipila ka batanon sa usa ka imnanan sa Champaka Street sakop sa Barangay Dadiangas East ning syudad. Subala sa chairperson sa Purok Champaka 1 nga usa sa nagadumala sa imnanan nga akto nga nakatalikod na siya sa dihang nahitabo ang away. Ang akong pagkahibalo kay nag-out naman ko 10. Ang akong pagkahibalo katong nag-umpisa gyud sa gubo tong sa laing tibol. Siguro kay nakainom naman murag lain na ang dagan sa utok. Samtang sa Police Station 1 nadala ang mga batanong nalambigit sa rambol. Subala kay Sangguniang Kabataan Chairman Gregory Pilio nga girespondihan sa mga tanod ang hitabo apan nagpakita sa pagkaarugante ang mga batanon mao nga inay nga sa barangay ikustodiya ilahan nga diretso sa Pindaton Police Station. Ang complaint namin sa barangay is disobedience against person in authority kasi even though na nandyan na yung mga presence ng tanod hindi pa rin nagpaawat. So sa amin sa Barangay Dadiangas East, we will making sure na peaceful po yung barangay namin and ginagawa po namin ang lahat na best namin na mapasigurado na ang implementation ng peace and order sa aming barangay is smooth. Gipatawag ang pamilya sa mga batanon ug usangan ni Patimaw gikan sa Barangay Labangal naghangyo ang inahan nga si Aliyah Bandala ngadto sa SK chairman nga pasayloon ang iyang anak kay nakainom og nawala sa kaugalingon. Nagpapasalamat po ko kay chairman sa tulong po nun sa anak namin. Tsaka yung mga kapulisan po dito, nagpapasalamat din po ako. Maraming salamat po sa yung ano po na hindi nila tinuluyan nung kaso na iparatang po sa kanila. Gipasabot usab di SK Chairman Pilio nga dili pasabot nga ilang gihatagan og higayon ang mga batanon nga wala nagpakitag pagrespeto sa taga-barangay nga dili na nila kasuhan kung usbon pa ang paghimo sa ingon o kasa ubang batanon nga mangitag away sa ilang barangay. Gusto ko lang pong ipaalam na if ever next time po na ginawa niyo po yan within the vicinity of our barangay, it doesn't mean na inabsuelto po namin ngayon is ay absuelto din namin yung susunod na gagawa. We will make sure na next time mas magiging stricto kami po sa implementasyon ng aming mga trabaho po. Kahibulan nga nitabo ang away gabi sa adlawng Sabado, human sumala pa adunay nabastos nga babae o adunay nagsinya sa kamot nga wala mauyuni sa laing batanon. Human sa away, tulo ka mga batanon ng temporaryo nga gikustodiya sa Police Station 1. In the heart of changing lives, kini si Brigada Verdiazon para sa Brigada News Gensan, Brigada News. At ang isa mong pagbalik. Mayor sa Polomolok, South Cotabato, gihimakak ang pagsaka sa problema sa iligal nga droga. Sinako nga uli nga giabandona daplin sa kalsada gidala sa police station. Problema sa Rido sa maitong Sarangani Province, ginalauman nga mahumana. Tanang-tanang sa pagbalik sa Ronda Brigada.
pila ka kontrobersiyang ngigula. Sama na lang sa issue nga misaka ang problema sa illegal nga droga sa munisipalidad. Ibrigada mo Richel Gubalani. Gi-question ni Pulumulok South Cotabato Mayor Bernie Palencia ang basihan sa pagpagula sa issue nga misaka ang problema sa illegal nga droga sa lugar butyag sa mayor. Gawa sa padayong hugot nga kampanya Batok Gidiling Droga, padayon ang ilang suporta sa programa sama sa rehabilitation o community-based program. Naglingkod ko pila ka COP ang ni Kaman Godri sa akon sa atong munisipyo sa Pulumulok. Always I instructed them na sabi ko i-intensify ang pag sa drugs, no, nga pag tapna sa drugs. Pero hangyo ko lang kung as much as possible wala lang sang patayan, no? Wala sang patay. Kaya nga man ako as a leader, as a God-fearing person, ayaw kong right din under husgahan na ang tao na putlo na itong iyang kinabuhi. May chance pa man ang atong mga nalihis sa landas nga mga pumuluyo nga magbago sila. So give them a chance to renew, to change. So wala lang sang patay. Samtang sa pamahayag sa spokesperson sa Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA 12, gikan sa 23 ka kinatibuk ang barangay sa munisipalidad na nalamang matud pa sa duha ang gikonsidera nilang drug affected. Ang ubang barangay nga una nang gideklarang drug cleared ang nagproseso na karon sa mga dokumento alang sa ilang retention. Actually, ma'am, ang Pulumulok is ang hindi ko lang matanda ng number of barangays dira, ma'am, no? But mostly sa mga barangays na clear na during previous year sa mga deliberation nga nakandak nato. And sa karon pagkabalo nato no kay since na invite man sa mga different meet nila no na ay mga meeting sa mga barangay captain. Also recently we were invited during the hearing no sa ilang session sa mga councilors, and kung i-assess po nato nga very active na sila sa ilang implementation sa mga programs na pertinent to illegal drugs. Giangkon usab ni Palencia nga sukad paglingkod niya isip mayor, gisiguro niya nga malikayan ang kamatay batok illegal nga droga ug mahatagan og tsansa ang nalambigit niini nga mabag-o ang kinabuhi. In the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richel Gubalani sa Brigada News Jensen. Brigada News. Usa ka top-down nga kargado og sinako nga uling o gibiyaan sa driver sa National Highway sa Alabel, Sarangani Province, gidala sa police station. Ibrigada mo, Verdiazon. Gidala sa kapulisan ngadto sa Alabel Police Station sa Sarangani Province ang usa ka top-down nga namulak og kapin 50 ka sako nga uling. Sumala sa labaw sa Alabel Police Station nga si Police Lieutenant Colonel Rinaldo Dilantin nga ang iyang sakop nga nagpatrolya sa kagabion mao ang nakasapon sa maong mga sinako nga uling. More or less mga 50 pieces of sack na uling. So gidakop kini sa atong kapulisan katong niaging gabi nung ang atong mga kapulisan nagakandak og mobile patrol sa atong EOR, niagi kini sa ilang tungod, no? So mo to pag-agi nila nakita nila nga isa ka abandon nitong isa ka top down. So upon verification sa atong personnel, wala kini tao dito nakita. So gidalan na lang kini sa atong kapulisan resistisyon. Sa bahin sa lokal nga gobyerno sa munisipyo sa Alabel, gisulti ni Mayor Vic Paul Salarda nga dunay regulasyon ang munisipyo sa uling og angayan nga sundon. So sa uling nato na natay regulation na no, klaro naman na. So ginagrant na sa mga uling pero may limitation. Pero bago sila nga mag-uling, mo agi gyapon sila sa Minro kay i-verify ang mga area kung asa sila nagauling. Oh. So ana man lang gud ka kuanon ta ang proseso. Kay kung sundo na nila, wala na sila dapat ikadlok. Gidugang ni Dilantin nga wala pay ni patimaw sa police station nga tag-iya sa sinako nga uling, mao nga ilang itogyan sa Minro alang sa ustong disposasyon. Kaya bulan nga ilawom sa DNR Administrative Order Number 2022-5 nakalatid ang mga patakaran o mga permiso sa paghimo o pagbiyahe sa uling nga kahoy. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Verdiazon para sa Brigada News Jensen. Brigada News. Gikumpirma ni Maitong Mayor Brian Reganit
nga nawala na ang ilang problema sa peace and order nga may kalabutan sa Rido nga sama sa nahitabo ni adtong nakalabay nga tuig. Gipamahayag sa mayor nga hinay-hinay nilang nasulbad ang maong problema human nga gikonsulta nila ang mga katigulangan ug LGU Palimbang sa Sultan Kudarat pinaagi ni Mayor Teng Kapina. Sumala ni Mayor Reganit nga nagkasinabot sila nga ayuhon ang nahitabong kasamok tali sa duha ka munisipyo hinungdan nga nagmalinawon ang lugar. Hinuon giangkon sa opisyal nga may pila na lang ka mga pamilya silang ginaayo ang problema o ginalauman nga mahatagan og kasulbaran. I hope na hanton second quarter tanan nga pamilya magkaroon nami og peace dialogue, no. Baka karong quarter magkaroon ng peace dialogue between sa duha ka pamilya o tulo ka pamilya naghitabo. So sunta maayo na. Jensan, luwas ug malinawon gihapon luyo pa man sa mga insidente sa pagpamusil. Jensan PNP Director gipanigurong magpabilin ang peace and order sa syudad. Ibrigada mo, MJ Fernandez. Luwas ug malinawon pa ang syudad. Kini ang nahimong pahayag sa pipila ka mga lumulupyo sa Jensan luyo sa mga nagahitabong pagpamusil sa syudad. Kahibalo ang base sa datos sa General Santos City Police Office. 7 na ka mga insidente sa pagpamusil ang natala sa Jensan gikan sa bulan sa Enero hangtod bulan sa Marso. Ug ang pinakaulahing biktima sa pagpamusil mao ang pulis ug intel officer nga si Police Corporal Ricky Gomez nga na-assign sa Carmen North, Cotabato. Asa may kalabutan matod pa sa trabaho niini ang nahimong gitan-aw nga motibo sa kapulisan. Yes, very safe ta considering compared to last years, back nga pila na ka years. Karon pa nahitabo nga less ang atong numbers of shooting incident. So safety kayo atong taga Jensan. It so happen nga napatay kadong related sa drugs o katong dihay kagawad nga namatay but nanamatay kuan na to, nanamatay mga suspects nito, persons of interest. Then dapo isa na to sa area sa Patimas Station 7 but nanapod ato na po i-file ang maong kaso. So wala man nato ma-preempt but we are very sure nga ato yung mapailan og kaso atong ang crime solution atong ma-in place. Kahinumdumang niaging tuig 2023, duha usab ka intel officer ang gipusil patay sa syudad. Sumala pa sa pipila ka mga residente sa Jensan nga luyo sa mga insidente sa pagpumusil. Luwas gihapon matud pa kapuy-an ng syudad. Sa ko wala ko mahadlok bilang bipat ko kay siyempre neutral man ko kami mga bipat dire. Kay wala mo pun may bugat na atraso, wala man may nga nag-apil-apil sa mga illegal. Sa to pa dili gid mi angayon mahadlok, di ko angayon mahadlok kay wala mo ko nag-apil ang mga illegal nga kuha nga supak sa peace and order. Ano naman, so far okay naman ang Jensan. Wala yung problema. Sa PNP sa Jensan okay naman, wala namang problema. Active sila. Tungod niini, nanawagan usab ang kapulisan sa syudad ngadto sa publiko nga mahimong magbinantayon ug i-report gilayon sa pinakadulong estasyon kung adunay mga taong kadudahan ng lihok aron dali nga matagan og pagtagad ug mapugna na may mga dili maayong tumong sa komunidad. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez sa Brigada News Jensan. Brigada News. Iya nga pamaagi ang magtutudlo sa Jensan aron lang makunuran ang non-readers. Sa baguhay lang a district level assessment, dunay mga eskwelahan ang wala nay estudyanteng dili kabalo mubasa. Ibrigada mo Lizel Labaho. Hapit duha ka bulan na ang nilabay, sukad nagsugod ang Catch-up Friday. Butyag pa sa pipila ka mga magtutudlo nga aduna na kini maayong resulta. Base sa district level assessment, usa ang Pedro Acharon Senior Central Elementary School, sa matud pa wala nay non-readers karon ug slow readers na lamang. So they were listed and then when the principals went to our school para mag-assess, these pupils were called. So inisa-isa sila pabasahin. So yun, na found out na at least merong improvement a little doon na medyo mas okay na, wala na talagang kagaya sa grade 6, wala na talagang hindi marunong magbasa. Kasi noon pagpasok nila, meron talaga na kung maka-identify ng letters, hindi halo. Resulta matud pa kini sa nagkadaiyang pamaagi sa magtutudlo aron masigurong dunay nakatunan ang mga estudyante. Lakip dinhi ang pagbutang nila og reading hubs matag grade level.
Although kuan siya no, non-graded siya, pero ang mga bata gina-motivate namo through reward, through mga feeding program para dili sila mo absent kay daghan gyud tinuod na siya. Daghan gyud ang wala basta Friday kay abi nila magbasa-basa lang. Pero sa strategy sa teacher kanya-kanyang teacher lahi man pud gyud ang strategy kay lahi pud og group of students. Pagsugod sa school year 2023 to 2024, nakatala usab ang Department of Education kon DepEd Jansan ug kinatibuk ang kapin 18,000 kanan readers sa grade 1 hangtod 12. Apan sa karon, nikunod na matud pa ang ihap niini, sigon sa focal person in reading sa DepEd Jansan. There's really a big difference. Why? Because as of the other years, we only have more than 25,000 yata, I think. And we are now in the 3,000. It's because of the Project Bugsay, the program flagship of the division. We have this a lot of interventions, not only for the day-to-day activities, but even during the summer. Gani ilauman usab nga aduna pay mga bag-ong programa sa pagbasa dinhi sa Jansan. Soon, makakaroon ng launching ng Tara Basa. It's a DepEd and the DSWD wherein General Santos City is one of the expansion city, pilots city in the throughout the Philippines. The Tara Basa. The Tara Basa focuses on the stage 1. Sa karon padayon usab gihapon ang programa sa Catch Up Friday, ilawom sa DepEd Memorandum No. 1, Series of 2024. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Liza Labajo sa Brigada News Jansan. Brigada News. At angik sa among pagbalik. Mga vendors sa Oval Plaza, gitagaan og extension hangtod April 11 na alayon sa Ramadan. Tulo ka purok sa Barangay Kalumpang Jansan, masugaan na 4 million pesos nga kantidad sa solar street lights. Brigada Eagles, pildi batok sa Sarangani Homes Phase 1 selection sa Basketball Friendship Game. Kanang tanan sa pagbalik sa Ronda Brigada. Ginatanyan ang sa mga magtutudlo alang sa mga learners aron nga mapalambo ang ilang pagbasa ug pagsulat. Kinihuman nga migula sa datos sa Philippine Statistics Authority nga 96.9% nga literate edad 5 hangtod paubos ug 99.2% ang nakahibalo mobasa sa edad nga 10 years old paubos sa Jansan. Natala sulod sa tuig 2020. Ibrigada mo Russell Jean Mantile. Sa gipagawas nga datos sa Philippine Statistics Authority kon PSA, Marso 1 tuig 2024, kabahin sa literacy rate ug educational attainment sa mga tawo edad 5 anyos pataas sa General Santos City, migula nga sulod sa tuig 2020 sa 623,522 household population edad 5 anyos pataas, 604,396 kon 96.9% niini ang sumala pa literate o mga kabalo mubasa, samtang gikan sa 10 anyos edad pataas, 545,021 kun 99.2% niini ang kabalo mubasa. Gani ang Department of Education nagmugna og nagkadaiyang lakang aron nga mas mapalambo pa ang pagtuon sa kabataan gawa sa kasamtangang ginaimplementa nga Catch Up Friday. Gawa natin sa ating mga teachers, ginagamit nga natin yung Saturday, Sunday nila kasi engaged time on task tayo, so hindi pwedeng gamitin yung regular school days. So may mga localized learning materials tayo na dinevelop. We capacitated our teachers para sa reading. Kagaya ng ating mga learners, no, mayroon tayong ginawa dito sa Catch Up doon sa mga may difficulty in reading. Nagkaroon tayo ngayon ng mga tinatawag na development, corrective, functional at para sa kanila. Actually, malaki po ang improvement. Ang mga pagtuturo ng mga teacher, no, rigid ang pagtuturo. Matod ni Maria Cindy Sibretas, reading coordinator sa usa ka tulunghaan sa Jansan, usa sa ilang ginaawhag sama ang sa nanay tatay ko, guro ko, classmate ko, tulungan ko. School year, ang among non-reader sa among PhilErie test
18 lang gid ka bata out of 600 plus na from grades 2 to grade 6. Daghan gihapon ang frustration. So from non-reader, frustration, instructional independent. So ang himo namo sa mo ang we created sa balay, ginapabasa sila mga parents. Asa man gikan ang mga reading materials sa teacher. Naapod mi classmate ko, tulungan ko. Ginahimo ni siya 3:30 to 4, sometimes lunchtime. From 18, among non-reader, nahimo lang siya 11 sa mid-tech. Dugang ni si Bretas, itandi matod pa human sa pandemya, dihang gialaw na ang abri klase. Kadaghanan gayud sa ilang learners ang naapektuhan ilabi na sa ilang pagbasa. Apan sa karon nakit-an sab nila nga hinay-hinay na nga adunay mga kalambuan tungod sa mga intervention. Especially sa result nato sa PISA nato. That's one of the objectives sa atong Department of Education. Bago lang may na-train diri kinder and grade 1 teachers, kami mga reading coordinators. And then we shared that one during our LAC session para at least hindi naka-attend sa mabalaan po nila kung sa mga topics and how to attack these learners. Sa datos sa PSA migula sab nga sa tuig 2020, ang taas nga rate sa mga kamao mubasa og musuwat sa edad 5 pataas, 97.0 ang sa babayi ug 96.8 sab ang sa lalaki ug halos pareha lang ang sa edad 10 pataas nga anaa sa 99.2%. Kahibaluan makonsidera lang sumala pa nga literate ang usa ka tawo kun siya makamao mubasa og musulat ug simple nga mensahe sa bisan unsang pinulungan o dialekto. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile. Sa Brigada News Gensan, Brigada News. Hugot nga ginapasalamatan sa mga mag-uuma ang upat ka barangay o sa upat ka barangay sa Gensan ang duha ka adlaw nga libreng training sa coffee production. Lakip sa gitudlo sa mga trainor ang gikan sa pagtanom hangtod sa pag-harvest nga siguradong may mupalit sa ilahang produkto. Ibrigada mo, Danny Cassie. Malipayon ang mga mag-uuma gikan sa Barangay Mabuhay, Kunil, Aperlabay ug Olimpog sa duha ka adlaw nga training nga gipasiugdahan sa USAID Safe Water Project ug LGU Gensan pinaagi sa City Environment and Natural Resources Office. Sigon sa Pangulo sa maong kahugpungan nga si Rebecca Amugis, nga daghan kaayo sila og nakatunan sa maong training, maong ginapasalamatan niini ang mga nagpasiugda sa maong aktibidad. Okay gyud kayo sir, nakadako kayong tabang gyud sa amo ang mga mag-uuma, productive gyud kayo ang maong training. Daghan nakatunan ako mga membro, enjoy kay sila dito sa Malakong. Effective gyud kay itong training sir. Sa bahin sa partisipante nga si Chairman Rogelio Paglinawan sa Balakayo, Barangay Olimpog, ang nangusog nga nakaandam na kining motanom sa maong halaman pagkahuman nga nasuta niini ang pagkamahinungdanon sa maong tanom. Gihingusgan pa niini nga dili lang siya ang interesado sa maong tanom, tungod kay bisan og mga idaran ang interesado tungod sa pagkamalahaw tayo niini nga pagkaprodukto. Giangkon sa naisgutan nga subling nabuhi ang paglaom sa mga mangunguma nga motanom og kape. Human sa pasalig nga adunay klarong mopalit sa ilang produkto nga dili sama kaniadto nga maglisod sila sa pagbaligya o ginakumpra lang sa barato nga presyo. Sa mga idaran nila ito mga nanguwi dito kay kung kusunada sila ba ulikan sa presyo sir dan yung magtaas na manggod. Ito nga na challenge ang mga farmers. Pagkabot ng pratika karon muna mga tao sir na nalipay na kay dako kay katabang nila ang kape. Nasayran nga gawa sa USAID Safe Water Project o LGU. Ginapasalamatan usab sa mga partisipante ang Department of Labor nga gilaomang manghatag og machine alang sa ilang produksyon. In the heart of changing lives, kini si Brigada Danny Cassie sa Brigada News Gensan. Brigada News. Sa selebrasyon sa Ramadan, mga vendor sa Oval Plaza sa Gensan nahatagan og higayon aron nga makapadayon sa ilang pagpamaliga hangtod April 11 ning tuiga. Aron nga sumala pa adunay kaadtuan ang mga kaigsuunang Muslim human sa ilahang fasting. Ibrigada mo, Russell Jean Mantile.
Mihangyo og extension ang pipila sa mga vendors sa Oval Plaza sa General Santos City nga sila makapadayon usa sa pag-operate sa ilang negosyo. Kinihuman nga Pebrero 27 lang ning tuiga, nahuman na ang Kalilangan Festival nga usa sa dakong aktibidad sa syudad. Asa nakatakda nga hangtod Marso 9 lang silang makapamaligya sa maong dapit. Usa sa mga vendor ang among nakahinabi nga matud ni ini, gikalipay niya nga gisugtan silang maka-extend. Okay kay ma'am. Daho kay sagtabang mami kay inangano kung wala mi biyahe, wala mi standby mi, wala mi income. Paano na lang among mga kinanglanong na daadlaw? Dakong tabang kini nga dugang sa ilang kita. Kung akong stock mong good ma'am, wala ko guys tiyog. Isa lang ka lugar ganang ga biyahe ba. Asa tong mga pista-pista, asa tong mga anniversary. To ako, mga event, display mi. Nya karon kay wala mo ko kakuhag pwesto sa Tibuli Sislong Festival. Moto nga nihangin alam mi sa kuan kung musugot extend. Bisan pa ang estudyante nga si Joseph Grace, nalipay gumikan aduna gihapon siya'y nakita nga nagapamaligya sa Oval nga makahatag og kalingawan sa mga goers ilabin na sa gabii. At the same time, mag-benefit mo sila kay dura kayong palitanan. At the same time, sila mag-benefit sila sa mga maka-earn sila. Matod ni Christian Mark Abarquez, Acting Chief sa Business Permit and Licensing Division kon BPLD, Gensan, gitugutan sumala pa ang mga naisgutan nga maka-extend. Human nga makadawat og memorandum nga hangtod pit sa 11 sa Abril sila pwedeng makapamaligya. Alayo na sab sa kasaulugan sa Ramadan. Kasi ng City Mayor, naka-receive po kami ng letter from the organizer of Kailangan Flea Market last February 23. And the same letter was also endorsed to our office last March for 2024 for the conduct of the first ever Ramadan Flea Market from March 5 up to April 11, 2024 po. Usa sa katuyuan pa sa pag-extend sa ilang pagpamaligya aron nga adunay maadtuan ang mga kaigsuunang Muslim human sa ilang fasting. Ingon man matabangan usab ang mga vendor sa ilang panginabuhian. Actually, it's also one of the aims of our city mayor to help our emerging SMEs para tulungan na lang din at bigyan ng avenue ang ating mga Muslim brothers and sisters. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile. Sa Brigada News Gensan, Brigada News. Dako ang kalipay ug pagpasalamat sa mga residente nga nanimuyo sa tulo ka purok sa Barangay Kalumpang, Gensan tungod sa proyekto nga pasuga sa LGU nga gitukod sa ilahang lugar. Ibrigada mo, Enemy Mogpon. Gikalipay sa mga residente sa tulo ka purok sa Barangay Kalumpang, Gensan ang natukod nga mga solar street lights sa ilahang lugar. Tungod, dako matud pa kining tabang nga mahayagan na ang ilahang agianan panahon sa kagab-ihon. Nasayran nga ang tulo ka purok nga nakabenepisyo sa mga suga mao ang New Bohol Christian Village, Kalumpang Avenue sa nahisgutang barangay. Diri sa ato ang street light sa pasulod sa Kalumpang na hayag na dili pas dati na ngit-ngit kayo agian na magabaklay ang mga estudyante. Karon bita na kay nanay kahayag sa atong dalan. Sumala usab sa usa ka habal-habal driver, dili na sila mabalaka sa pagpamasahero sa maong mga lugar tungod hayag na ang dalan og dili na sila bation og kahadlok. Okay naman ma'am. Karon hayag naman sa una nga di ka pa kita giro na mabangga pa ka zero karon makita nimo layo pa man. Klaro na kayong kuan ang dalan nga makatulog mo sa zero, klaro na nimo. Kahibaluan, gisugdan ang pagtaod sa mga suga kaniadtong Nobyembre 2023 ug Marso 7, 2024, formal nang gi-turn over sa LGU ang maong proyekto ngadto sa Barangay Kalumpang. Sumala ni Kapitan Arthur Ryan Dupalco, gigahinan og 4 million pesos sa LGU Gensan ang maong mga solar street lights ug aduna pa kini sumpay nga itukod gihapon sa ubang purok sa nahisgutang barangay. Nagkantidad na siya o 2.5, bali duwa ka project pa na and 1.5 na sa mga 4 million. So we have the 35 solar lights ang na-install na dito sa may gikan sa may Kalumpang Avenue going to the Holy Cross Parish, gawas ito sa Sigmore sa Tawang Barangay Kalumpang. In the heart of changing lives, kini sa Brigada Enemy Mogpon sa Brigada News Gensan, Brigada News. Mao ka na ang naglangkob sa Ronda Brigada karong adlawng Lunes. Mga istoryang 24 oras nga gitutukan sa news team sa Brigada TV.
Kinatibukang pagserbisyo hatod alang sa publiko. Walay sagol bakak. Tanan alang sa kamatuuran. Ako si Brigada Dil Bartolaba in the heart of changing lives. Ug kini ang Brigada. Ronda Brigada.